Amen. Magandang araw po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating gawain. Tayo po ay nasa season 41 na po ng ating daily devotion. Tayo po ay may tema ngayon na the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. So bago po tayo mag-start, tayo po muna ay magdasal. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, sa opportunity po, Panginoon, ako makapakinig po, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord. Salamat din po, Lord, sa kalayaan po na makapag-share po, Panginoon, ng aming mga experience, Lord. Lord, nawa po, Panginoon, ang mga karanasang ito at mga salitang ito, Panginoon, ay maging inspirasyon po sa bawat isa, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ako, Panginoon, upang makahikayat pa po, Panginoon, ng mga kaluluwa, Lord, at marami pa po, Lord, na maniwala, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, to share what is right, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po, Lord. And ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas, Lord, sa gawain ito, Lord. Ikaw lamang po ang madakila. Nawa po, Lord, lahat po ng ma-share, Panginoon, ay maitanim po, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord. Maraming salamat po. We praise you, Lord. We bless you. In Jesus' name, Amen. So, again po, ang atin pong tema ngayon is the things that I will impose upon myself in order to level up my commitment unto the Lord this 2025. So, parang ito po yung New Year's resolution natin sa Panginoon this 2025. So, ako po, personally, I can say po na ang gusto ko pong mai-impose sa sarili ko po, isa lamang po. Iyon po ay ang pagbabasa po ng Bible. So, honestly, sa sobrang busy po sa work, and then minsan po maaga po umaalis, and then nakakauwi po is gabi na rin po. Minsan po nawawalan po ako ng time to read the Bible po or Word of God. Although it's accessible rin po sa phone, pero sometimes po pag nagbabasa po ako sa sobrang pagod, honestly, just wanna be honest na nakakatulog po ako. So, ang gusto ko po mai-impose sa sarili ko ay bigyan pa po ako ng encouragement ng Panginoon upang magbasa po ng Bible. Kasi, para sa akin po, pag nagbabasa po tayo ng Bible, like yung word po ni Pastora Tess last week sa Sunday service, so, parang yung mga kahinaan po ng mga taga Hebreo kung bakit hindi po sila lumalago sa Panginoon. Yung number one po doon is hindi po sila nagbabasa ng Bible. So, pag nagbasa ka po kasi ng Bible, everything will follow. So, pag nagbasa ka po ng Bible, magkakaroon ka na po ng confidence para mag-share sa iba. So, you can disciple po even though you are at school, you are at work po. At saka po, pinakamahalaga po na magbasa po ng salita ng Panginoon or Word of God kasi ito po ay parang pagkain ng ating kaluluwa. So, pag hindi po tayo nagbabasa, nakakalimutan po natin kung ano po yung tama sa mali. So, sabi po sa Romans 15:4, "For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the scriptures, we might hope." So, sabi po, kung ano man po, yun nga, ano man po ang nakasulat sa scriptures, ito po ay isinulat ng Panginoon para po sa ating instruction. Ito po ay parang gabay po natin sa ating everyday life para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo magkamali, at alam po natin ang gagawin. So, if ever po na isang araw, malimutan po natin magbasa, syempre, we are not perfect naman po. Lahat naman po tayo nakagawa ng kasalanan. Pero, alam niyo po yun, parang nawawala po yung word of God sa ating puso. So, talagang much better po na maglaan po tayo ng oras para magbasa po ng Biblia araw-araw po. So, ito rin daw po ay isang encouragement ng Panginoon so that hindi po tayo mawala ng pag-asa. Diba sa
minsan po, pag nagbabasa po tayo ng Bible, tapos binuklat lang po natin siya, tapos binasa po natin siya, magugulat po tayo kasi yun pong nakasulat doon is parang tamang-tama po sa iyo kung ano po yung pinagdadaanan nyo po during that time. So, ito po ay isang parang paalala ng Panginoon, isang reminder ng Panginoon sa atin na kahit hindi natin siya nakikita, nandiyan siya, tumawag lang tayo, magbasa lang tayo, ang mga pangako niya ay tunay, lalong-lalo na yung na nakasulat sa Bible. So, through the Bible din, kunyari, nagbabasa tayo, ito rin yung nagiging gabay po natin sa discipleship. So, if ever po na tayo po ay mag-share po to anyone and then may mga questions po ang tao na yun, so how can we answer if we will not read the Bible? So parang siya maniniwala na si Jesus, yung sinasamba po natin ay totoo kung tayo po mismo hindi po natin masagot yung mga questions nila, di ba po? So mas maganda po na nasasagot po natin at the same time na nag-share po tayo. And ang pagbabasa rin po ng Biblia, parang nakakapagpalakas po ito sa atin everyday. So, syempre po sa lahat naman po tayo may mga pinagdadaanan. Pero sa bawat pinagdadaanan natin na iyon, kung alam po natin na ang pangako ng Panginoon ay totoo at ang reward natin ay nasa langit, hindi po tayo mapanghihinaan ng loob. So, mawawala po yung mga cases na nagpapakamatay and then naliligaw ng landas, na lumalapit pa po sa mga bawal na gamot, sa alak, sa paninigarilyo, at sa ibang tao upang malutas po nila yung kanilang problema. So, unlike if we are aware of what is written in the Bible, we can parang maihahantulan natin yung life natin doon sa nakasulat doon. Kasi every characters in the Bible po, meron po mga lesson. So, isa pa po yun na if ever po na lagi po tayo nagbabasa ng Bible, marami po tayong matututunan sa mga pinagdaanan po ng bawat character po sa Bible. So, hindi po, lahat po sila, mas mahirap pa po ang mga pinagdadaanan sa pananampalataya po nila sa Panginoon. Unlike sa atin na meron tayong kalayaan upang mag-share, magbasa. So, wag nating sayangin na yung pagkakataon na yun na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, yun po, ako rin po, pag hindi po ako nakakabasa ng Bible, nakakalimutan ko rin po. Kasi kahit naman po, basahin niyo po siya paulit-ulit. Siyempre, marami po siya. May mga times po na malilimutan niyo po kung ano po yung nakasulat sa specific book na yun. Tapos po, may malilimutan din po kayong mga aral doon na magagamit niyo po sa araw-araw. So, ayun po, para sa akin, ang pagbabasa po ng Bible ay mahalaga. So, pag nagbasa ka po ng Word of God, everything will follow. Magagampanan mo ang pagiging server mo to the Lord. Magagampanan mo rin kung ikaw ay isang leader sa isang ministry ng maayos ang iyong pagiging leader. And then, makakapag-disciple ka ng maayos sa lahat ng tao, sa kapamilya mo, sa ka-work mo, sa mga kaibigan mo. And nagkakaroon ka ng pag-asa in a way kasi alam mo na ang pangako ng Panginoon ay isinulat niya doon sa Bible. Ang buhay ni Jesus ay nandoon. Malalaman mo rin kung paano tayo minahal ng Lord. So, marami siyang advantages. So, that's why, ayun po yung commitment ko this 2025. So, at least 1 to 2 hours na maglaan po ako sa isang araw, ano ba naman yung 1 to 2 hours na magbasa ako ng Bible. So, I'll make sure na I have strength po, hindi po ako aantukin. And then, syempre, prayer, bago ka po magbasa ng Bible upang mas maintindihan nyo po yung mga nakasulat doon. We know that malalalim siya and we really need like comprehension po para maintindihan po yung nakasulat doon. So, I encourage everyone to do the same thing. I know that
karamihan sa atin, ayun ang pagkukulang sa Lord, no? Ah, kasi ayun na yung pinakamadaling gawin, pero ayun yung pinakamahirap ah, para sa atin dahil nga it takes time to understand what is written, and then sometimes yung mga nag-work walang oras. So sana mabigyan natin ng oras ang pagbabasa ng Biblia. So I encourage everyone po. Yun lamang po. Yun lamang po ang gusto kong commitment kasi dahil sa sinabi ko nga po na if you read the Bible, everything will follow po. Ayun lamang po. Maraming salamat po. So let's pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salitang naibahagi, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng time, Lord. Knowledge, wisdom, full understanding to read the Bible, to read your word, Panginoon. Kasi po, pag nagbasa po kami, Lord, ito po ay yung life story, Panginoon. Nandito po ang buhay niyo. Nandito po ang lahat ng pangako niyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, we are confident na we can do this po for the year 2025 so that we can strengthen our faith po, Panginoon, and then we can do to serve you, Lord, every day, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa Biblia na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Ito po ay may kalayaan po kami magbasa, Lord, upang ma-strengthen po ang aming faith sa inyo, Panginoon. And also, this Bible can be used as an encouragement and gives us hope, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na lagi ka pong nandiyan, Panginoon, para sa amin, para sa bawat isang, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala, sa blessings po, Lord, na binibigay niyo po sa bawat isa. Salamat po sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon. Nawa po, Lord, ay magamit po namin ito everyday, Panginoon. Maraming salamat po. We bless you, Jesus. We praise you. We adore you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless everyone.